Hello mga ka-Sheet Smart, welcome sa ating payroll demo, version 2. So ito po ay updated payroll na natin, no? Marami na po tayong in-add dito na features. Ayan, yung mga nakabili na po, last time pwede po kayong make a copy ulit nitong bagong. So now, paano nga ba mag-copy, no? For example, nakabili na po kayo, click niyo po itong link, then, yan, make a copy. Ayan, kapag nakapag-make a copy na po tayo, dito makikita natin yung readme tab, and then dito naman po ay yung ating usage policy. Ayan. So meron din tayong demo tutorial dito. Ayan, pwede niyo pong mapanood yan. So now, punta muna tayo dito sa employee data. Meron tayo ditong employee form. Click lang po natin yan. Ayan. Kung first time po natin makiklik ng button, ayan, kailangan po muna natin siyang i-authorize para sa susunod po, makiklik na lang tayo. No? Now, click muna natin OK. Click Advance and go to Unsave. Select all lang po and continue. Ayan, ito naman po ay authorization lang para makapag-run po yung script natin. So, meron tayo dito ang employee info. Fill out nyo lang po yan lahat and submit. Yan. Pag na-submit po yan, ito na yung mga record. Andito rin po sa employee data. Yan po. No, then, dito po, so, dito sa column na ito, input po yan. No? So, manual po natin siyang i-input. Kung regular, ayan po. Kung under Pro-B, regular contractual, ayan, meron po tayong pagpipilian dyan. So, naka-drop down na po yan. And kung wala na po sa inyo si employee, double-click nyo lang po yan and ilagay nyo po yung separation date niya. Now, punta naman tayo dito sa DTR. Ayan, dito sa DTR, meron tayong hanggang 4 na shift. No? So, kung meron lang kayong dalawa or isa, yung pangatlo sa pang-apat, pwede nyo po yan i-clear. Yan, so, clear nyo lang po. Kung 4 naman, so stay nyo lang po dyan. And dito sa gilid, makikita po natin yung DTR form. Click lang po natin yan. Tapos ito po yung maganda dito kasi dahil may start date and end date siya, pwede siyang magamit sa dynamic, no? Pwede siyang magamit sa weekly, sa napasahod, pwede rin sa quincenas katapusan or sa kahit anong araw yung pagpapasahod mo. So for example, click natin si July 1 hanggang July 15 and select tayo dito na employee. Ako dito si Mark Villanueva. No? And after nyo maklik yung employee name, makikita nyo dito sa gilid yung position saka yung rate ni employee. Then click generate table. Ayan po. So meron tayong date dito. Ayan po yung generate natin na start date and end date. Tapos shift, time in, time out. Yung late under time OT, automatically yan. Based dito sa ilalagay natin sa time in saka time out. And holiday, so sa holiday meron pong regular at special. Halimbawa, no, walang pasok ngayong July 1 kasi holiday. So, kung walang pasok dito nyo lang po ilagay kung regular or special. Kung may pasok naman, ilagay nyo yung time in and time out, then lagay nyo yung holiday. Then, halimbawa, no, nakalib si employee, iselect nyo lang yung BLSL or yung leave without pay. Ayan. And after po niyan, click lang natin itong save and clear. Then, mapupunta yan dito sa record. Ayan po yung mga records natin. Ayan. And dito sa taas, kung mapapansin nyo, meron tayo dito ang all-time transaction, number of late amount, undertime amount, and OT amount. So, makikita nyo lahat yan dito sa taas. Now, punta tayo dito sa earnings. Dito po sa earnings log, meron tayong category list. So, lista nyo lang po dito lahat ng earnings, except dun sa, syempre, sa basic pay, no? So, lagay lang natin yung adjustment, kung meron, incentives, allowance, kung meron, will allowance or anything po na hanggang 5 naman po ito. So, pwede nyo po yan i-lista dito. And dito sa earnings log, sundan nyo lang po ito. So, double click. Manual po natin ilalagay. So, yan. Double click, drop down yung names, and drop down ng category. Importante po ilalagay natin yung category and yung amount. No? Importante yung category kasi magre-reflect po yan doon sa iba pang sheet. For example, ayan po, no? Nag-input tayo kay Maria, allowance 200. Ayan. Dito sa deduction, same lang po. Pero dito sa deduction natin, hanggang 10 po yung ating category. So, yung mga SS Pag-ibig, PhilHealth, manual niyo po yan ilalagay dito. So, ganun po. Yung date naman, kung mapapansin niyo po dito yung date, dapat
naka, nakabilang yung date doon sa araw ng pasahod nyo, yung period po ng pasahod nyo. Halimbawa, ang sinelect po natin kanina na period is July 1 hanggang July 15. Dapat, para pumasok doon, yung deduction, kailangan yung date po is included doon sa period na July 1 to 15. So, bawal pong lumagpas na kailangan include siya doon sa date period. Now, punta tayo dito sa leave tracker. Dito naman po, ayan, meron akong note dito na this is for leave records and status tracking only. So, yung leave po, maa-apply siya doon sa DTR. So, meron tayong leave dito kanina. I-check lang ulit natin. Ayan, ito po yung leave natin. So, ito yung actual. So, yung recording po is dito po sa leave tracker. So, ayan, kasi ilalagay nyo po dyan kung pending or approved. So, dito po yan lahat. And meron tayo dito sa gilid na summary. So, ito po yung, ang bilang naman itong BL and SL use is from DTR na. So, yun po yung actual, no? And dito po, input nyo po dito yung kanilang BL entitlement saka yung SL entitlement. Yan, input nyo po yan lahat dito. Para lumabas yung kanyang balance, BL balance and SL balance. Sa year, importante to, kailangan may input tayong year dito para makuha niya ng maayos yung kung ilan na ba talaga yung kanyang vacation leave balance and yung same as sick leave. Yan. And now, punta tayo dito sa cash advance. Dito naman po, dito nyo ililista yung may mga cash advance, no? So, double click lang natin. Halimbawa, si Maria, nangutang siya ng ibang pangalan naman, no? So, si Angela Cruz, example, nagutang siya ng 10,000. So, ilang beses niya yan babayaran? Example is 10, ayan, 10 yung kanyang terms. And makikita nyo dito yung CA deduction. Ang halimbawa naman, meron kayong interest, no, dito sa CA. I-include nyo na po siya dito sa principal. Para pagdating dito sa CA deduction, makikita nyo na lang po kung magkano. So, ito yung status. So, manual nyo pong ilalagay kung fully paid na or ongoing pa. Dito sa summary, so, ito po yung mga names ng mga umutang na employee. Ito yung total CA nila. Itong payment po, based yan doon sa deduction. So, manual nyo pong ilalagay dito yung CA. For example, si Angela Cruz, no? Ayan. Meron siyang CA na 10,000. Ngayon, magdededuct tayo ng 1,000. Tignan natin sa cash advance. Ayan po. So, makikita nyo yung balance. Now, punta tayo dito sa payroll generator. Dito naman po, ilagay nyo lang start date and end date. And magre-reflect po yan lahat dito. So, makikita nyo yung days work, OT, holiday, sick leave. So, lahat po ng details, andito po yan. Dito sa baba, for print purposes din po to. No, so, makikita nyo dito yung totals. Ayan. Dito, lagay nyo na lang prepared by kasi nung nag-prepared and yung approved. So, palitan nyo lang to ng company name nyo. Ayan po. And pwede nyo na yan i-print. So, paano mag-print? Ayan, select lang natin and Control P. Ayan po. So, pwede nyo natin siyang i-print. Now, punta na tayo dito sa payslip generator. So, pwede rin natin itong i-print, no? Hanggang 4 po yan. Ayan, select lang natin and Control P, then print. Select nyo yung period muna pala. Halimbawa, no, July 1 to 15. Ayan. And ito po, drop down po yan. So, ilagay nyo po si employee. Ayan. Pwede pong, ayan. So, makikita hanggang 4 naman po yan. Andyan na po lahat ng kanilang, andyan na po lahat, makikita nila yung breakdown. Ang earnings deduction, yung net pay. Dito naman sa 13 month, select lang natin yung period. So, start date and end date. And magka-calculate na po yung kanyang 13th month pay. Ayan po. Pwede nyo na rin siyang i-print. Ayan. And sa dashboard, ito naman po, select lang ulit yung start date and end date. Makukuha po natin yung totals. So, dito sa taas, meron tayong all-time totals. Meron tayong active na 14 employees, terminated, resigned. So, makikita nyo po yan dyan. And yung overview ng total gross, deduction, and net amount. Meron din tayong top 5 most tardy employees, and top 5 highest attendance, and cash advance, deductions, and gross trends. So, mamomonitor nyo po siya dito na mas maayos. So, kung gusto nyo po ng copy nito, message us lang po. Thank you.